Noong 11:56 ng gabi, Nobyembre 2, 2025, nagkamali ng matindi ang Russia. Ito ay naganap sa himpapawid ng Belarus matapos silang magdulot ng 1.8 bilyong pinsala sa Chernihiv. Isang boses ng piloto ng Russia ang narinig sa Open Channel. Sabi niya, "Tankers are rock solid. Mission success." Subalit, malapit na matuklasan ng Moscow kung bakit ang tagumpay na iyon ay isang parusa ng kamatayan. Nakalimutan nila ang pangako ni Pangulong Zelensky 1 linggo lang ang nakararaan. Para sa bawat strategic asset na mawala sa Ukraine, 2 ang mawawala sa Russia. At sa loob na eksaktong 12 minuto, matutupad ang pangakong iyon. Hindi sa pamamagitan ng isa pang missile strike, kundi sa pamamagitan ng asasinasyon na tumpak sa kakayahan ng Russia sa airborne refueling. Noong 10:47 ng gabi, mula sa Machulichi Air Base sa Belarus, 2 sa huling fully operational na Il-78 M9A tankers ng Russia ang umangat sa kalangitan. Ang bawat isa ay isang flying gas station na nagkakahalaga ng $150 million na may dalang hanggang 238,000 pounds ng jet fuel na TS-1. 4 na Tu-22 M3 backfire bombers nagkakahalaga ng isa pang $400 million ang nagsilbing escort. Hindi lang ito isang misyon, ito ay isang pagpapakita ng labis na lakas. 11:20 ng gabi. Mula sa 4 na Tu-22 M3 bombers, 16 na Kh-32 cruise missiles ang kumalas at bumulusok patungo sa Chernihiv sa bilis na Mach 4. Ang epekto ay nagwasak. 3 warehouse ng HIMARS ang maglaho sa sunod-sunod na pagsabog. 2 American-made AN/TPQ-53 counter-battery radars ang tuluyang nanahimik. Sa loob ng wala pang 5 minuto, nakaranas ang Ukraine ng 1.8 bilyong pinsala. Ang mga Russian bomber, tapos na ang kanilang trabaho, ay nagsimulang bumalik sa himpapawid ng Russia. Subalit, hindi pa tapos ang kanilang misyon. Ang uhaw ng mga Tu-22 ay kailangan ng gasolina upang makauwi. Kaya pumwesto ang 2 Il-78 tankers sa Timog, Belarus. Naniniwala silang hindi sila mapipinsala dahil nag-ooperate sila sa ilalim ng protective umbrella ng air defenses ng isang bansang kaibigan. Ito ang pangalawa at nakamamatay na pagkakamali nila. Alas 11:56 ng gabi. Ang damage report mula sa Chernihiv ay dumating sa mesa ni Pangulong Zelensky sa Kiev. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, ang utos niya sa commander ng sandatahang lakas ay malamig at tumpak. Operation Host Sniper 2.0 is authorized. Bigyan ng full discretion ang tactical command sa pagtatakda ng oras. Ang utos ay bumaba sa isang underground bunker sa Chernihiv. Tumingin ang general mula sa kanyang screen. Hinihintay niya ang signal na ito simula pa noong gabi ng Nobyembre sa Chen. Sa loob ng 2 araw, tahimik na nag-aabang ang kanyang mga asset. Ito ay isang sterile digital ambush na isinaayos 16,000 feet sa itaas ng lupa. Ang 6 na Leica 100s, parang mga anino sa taas at lamig ng himpapawid, ay nagmamasid sa loob ng maraming oras. Alas 12:12 ng madaling araw, nakita nila ito. Ang Russian Air Wing ay nagsimulang bumaba sa 15,000 feet para sa refueling. Sa thermal lens ng isang Leica, isang nagliliyab na mainit na punto ang lumitaw sa kaliwang pakpak ng lead Il-78. Ito ay ang refueling probe na umiinit sa 410 degrees Fahrenheit. Hinila ang gatilyo. Sa ibaba, sa nagyayalong katahimikan ng Mirovla Forest, 8 Bayraktar TB2 ang gumising. Sa radar screen ng S-400 battery sa Baranovichi, 4 na high-priority targets ang biglang lumitaw, sumisigaw patungo sa sovereign airspace. Ang automated protocol ng sistema ay gumawa ng lohikal, subalit malagim na maling desisyon. 28 segundo kalaunan, napunit ang kalanghitan habang 28 48 N6 DM interceptors ang sunod-sunod na inilunsad, ripple fire. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong decoy squadron ng Ukraine. Sinundan ng mga interceptor ang kanilang mga target at isa-isa
Ang 4 na hollow decoys ay naging abo sa matinding pagliwanag na kumpleto ang sakripisyo. 56 milyon yon ng pinakamahusay na air defense ng Russia ay ipinagpalit lamang sa $40,000 na halaga ng mga lumilipad na shells. Ang S-400 battery ay significantly depleted. Ang mga operator nito ay nakatingin sa mga empty launch tubes, nagtataka kung nasaan ang pangalawang wave. Ngunit ang feint na ito ay naglingkod sa pangalawang layunin. Ang lokal na unit ng Pantsir S-1 na sumusubaybay din sa mga decoy ay nagpaputok ng 30mm cannons nito. Mabilis itong inubos ang mga bala na lumika ng isang critical 30-second reload window na inaasahan ng mga planner ng Ukraine. Nang maneutralize ang mga banta sa lupa, ang tanging natitira ay ang mga fighter escorts. Ang solusyon na hindi inaasahan ng sinuman ay dumarating na mula sa stratosphere. Inilunsad malapit sa Kharkiv noong namandabatos. Isang Ukrainian RIM-2 ballistic missile ang umabot sa itinalagang coordinates nito noong namandabato eksakto. Hindi ito sumabog ng marahas. Sa halip, sumabog ito sa 17,000 feet, diretso sa itaas ng lead IL-78. Nagpakawala ito ng dual-purpose warhead. Una, 200 tungsten fragments ang sumira sa himpapawid na lumihan ng ulap ng radar-reflecting clutter. Ngunit ang tunay na sandata ay isang localized electromagnetic pulse, EMP. Para sa mga piloto ng Russian fighter, naging puti ang mundo. Ang maselang electronics ng kanilang advanced AESA radars ay pansamantalang na-overload na binaha ang kanilang mga display ng white noise. Naging bingi at bulag sila sa loob ng eksaktong 12 segundo. Mula sa kadiliman sa ibaba, lumilipad lamang 150 feet sa itaas ng kagubatan. Ang 4 na tunay na Bayraktar ay nagsimula ng kanilang mabilis na pag-akyat. Ito ay isang synchronized 4-part execution na ginawa ng 4 na piloto ng Ukraine. Ang unang Bayraktar TB2-01 ay umatake mula sa hilaga. Ang laser nito ay nagpinta ng isang maliit, hindi nakikitang punto ng liwanag sa engine number 2 ng lead IL-78. Sa loob ng 9.2 segundo, nanatili ang beam, saka bumaba ang Mammal missile nito. Tumama ito sa engine, pumunit sa nacelle, at sinira ang mga fan blades. Ang isang 15 milyong piraso ng engineering ay naging isang walang silbing drag anchor. Ang malaking tanker ay mabilis na umurong ng marahas. Ito ngayon ay isang target na sugatan at madaling hulaan. Halos sabay-sabay, ibinigay ng TB202 ang pinakamahina, ngunit critical na suntok. Mula sa hilagang silangan, ipininta ng laser nito ang reinforced steel coupling kung saan sumasama ang probe ng Tu-22 sa hose ng tanker. Ang missile nito ay kumilos tulad ng isang high-speed blade na pumuputol sa koneksyon. Isang geyser ng jet fuel na bumubuhos sa 180 gallons bawat minuto ay agad na naging singaw na lumika ng isang malaking lubang pabago-bagong ulap na nagsimulang bumalot sa sugatang tanker. Nakaayos na ang entablado. Ang gasolina ang mitsa. Ang kailangan na lang ay ang tugma. Mula sa timog, ibinigay ito ng TB2-03. Nakita ng laser nito ang auxiliary fuel tank sa kaliwang pakpak ng IL-78 na nababalutan na ngayon ng sarili nitong fuel cloud. Iba ang Mammal missile nito. Ang warhead nito na puno ng high explosives ay sumabog pagtama na sumiklab sa fuel vapor sa isang fireball na 420 degree. Ngunit mas masahol ang plano ng Ukraine. Isinama nila ang pangalawang tanker habang pinapanood ng mga tauhan nito ang nangyayari ng may takot. Ang TB204 na papalapit mula sa kanluran ay nagpinta sa right-wing auxiliary tank ng pangalawang tanker. Ang missile nito ay inilabas na. Ito ay isang insurance policy upang matiyak ang lubos na pagkalipol. Ang unang 3 missiles ay dumating sa parehong nakakatakot na bahagi ng isang segundo nung eksaktong 0.8 segundo matapos magkaroon ng full contact ang probe ng Tu-22, ang pisika ang kumilos. Sumabog ang thermitic warhead. Nahanap ng spark nito ang fuel cloud.
Hindi ito ordinaryong sunog. Ito ay isang fuel-air explosion. Ang hangin mismo ang naging In a slight bomba. navigation error, the system locked onto the burning 238,000 debris pounds instead ng of the jet target fuel ang drone. sumiklab. Ang lead IL-78 ay natupok. Ang gulugod ng sasakyang panghimpapawid ay napunit sa frame 42. Hinihiwa ito sa dalawa. Isang nagliliyab na wreck ang nahulog mula sa kalangitan sa 47-degree na anggulo, kasama ang nakakabit na Tu-22M3. Walang takas para sa pangalawang IL-78. Ang shockwave ng sobrang init na hangin mula sa unang pagsabog, literal na wall of fire, ay bumalot dito sa eksaktong sandali na ang ika-4 na missile ay tumama sa wing tank nito. Ang resulta ay isang malaking catastrophic chain reaction. Nung isang pangalawa, at mas maliwanag na pagsabog ang nagpatigil sa gabi, ginawang isang sandali na nakakatakot na araw ang dilim ng Belarus. Ang mga piloto ng Russian fighter na sa wakas ay lumilinaw na ang kanilang mga screen mula sa EMP blast ay nakakita lamang ng nagliliyab na apoy kung saan naroon ang kanilang mga tanker. Sa isang sandali, nanaig ang nakatulalang katahimikan. Pagkatapos ay sumiklab ang matinding galit. Ang MiG-31, number 217, ay nagpaputok ng long-range R-37M missile nung ang radar niya, na nagre-recover pa, ay hindi nakakuha ng solidong lock. Ang missile ay lumipad ng ligaw, lumampas sa phantom target nito ng 18 miles. Ang Su-35 number 04 ay nagpaputok ng 9M96E2 missile 7 segundo kalaunan. Sa kaguluhan, ang seeker nito ay naglock sa pinakamalaking piraso ng nahuhulog na debris, isang nasusunog na pakpak mula sa unang IL-78 at walang silbing winasak ito. Ngunit ang pangatlong piloto na lumilipad sa Su-35 number 07 ay mas pinalamig. Hindi niya pinansin ang malalaking radar returns mula sa nahuhulog na wreckage. Alam niyang ang mga salarin ay maliliit, mababa at tumatakas. Sinuri ng kanyang thermal imager ang madilim na tree line sa ibaba. Naghahanap ng kislap ng init, isang multo laban sa malamig na lupa. Nakita niya ang isa. TB2-04. Ang drone na nagpalamang sa pangalawang tanker ang huling bumitaw. Ang escape vector nito ay bahagi ng isang segundong mas mabagal. Sapat na yon. Nakita ng piloto ng Russia ang mabilis na heat signature na sumisisid para sa kagubatan. Mabilis niyang inirolyo ang kanyang flanker. Sumisisid din. Sa halip na mag-aksaya ng missile sa isang maliit na target, nilapitan niya ito sa 800 meters at nagpaputok ng kanyang Gryazev Shipunov GSH-30-1 cannon. Isang stream ng 30mm rounds ang pumunit sa hangin ng 3 beses sa bilis ng tunog. Sumabog ang TB2-04. Ito ay naging ulap ng carbon fiber at electronics. Isang maliit na pangalawang kislap sa gabi, isang footnote sa pangunahing sunog. Pagdating ng piloto ng Russia, tapos na ang lahat. 3 sa 4 na Ukrainian Bayraktars ang nagbalik sa forest canopy. Isa ang hindi na makakabalik. Ito ay isang maliit ngunit mapait na presyo para sa isang strategic masterstroke. Ang digital battlefield ay natahimik, ngunit ang strategic shockwave ay nagsisimula pa lamang. Ang agarang pinsala ay catastrophic. 2 IL-78 M9A tankers ang nawala. 2 Tu-22M3 bombers ang nadamay bilang collateral damage. Sa kabuuan, $560 million ng pinaka-advanced na aviation hardware ng Russia ang naging nagliliyab na scrap metal sa isang bukid sa Belarus. Ngunit, ang tunay na halaga ay hindi sinusukat sa dolyar. Ito ay sinusukat sa strategic paralysis. Nang nawasak ang 2 sasakyang panhimpapawid na ito, mas mababa na sa 8 ang operational na IL-78 tankers ng Russia sa buong global force nito. Ang long-range aviation fleet, ang karangalan ng Kremlin, ay napilayan ng epektibo. Nawala ang kakayahan nitong mag-strike sa mga target na mas malalim kaysa 400 miles sa Ukraine. Hindi ito isang pansamantalang balakid. Ito ay isang 6 na buwang strategic castration.
Sa gulat, ang natitirang mga tanker ng Russia ay agad na inilipat sa ligtas na AMS Deep sa Siberia. Ngunit ang bangungot ng Kremlin ay nagsisimula pa lamang. Ang Operation Hose Sniper ay ang panimulang aksyon lamang ng isang gabing paghihiganti sa buong bansa. Habang nasusunog ang mga tanker sa Belarus, ang natitirang bahagi ng Russia ay sistematikong giniba. Dandang mile sa silangan, 40 loitering long-range drones ang sumalakay sa Ryazan Oil Refinery, isa sa pinakamalaki sa Russia. Ang pangunahing distillation unit nito ay naging isang haligi ng apoy na makikita mula sa 50 miles ang layo. Kasabay nito, malapit sa Voronezh, isa pang swarm ng drones ang lumusot sa mga local air defenses upang tamaan ang Electron plant. Ito ay isang pangunahing pasilidad na gumagawa ng guidance systems para sa mga drone. Sinira nila ang mga assembly lines ng avionics. At sa Bryansk, ang pinakatumpak na strike sa lahat. Isang mag-iisang explosive drone ang hindi tumarget sa isang gusali, kundi sa traction substation na nagpapagana sa pangunahing linya ng tren patungo sa front. Hindi nito sinira ang riles. Pinutol lang nito ang kuryente na nagpaparalyze sa lahat ng military transport sa loob ng ilang araw. Hindi ito isang serye ng magkakahiwalay na pag-atake. Ito ay isang coordinated multi-front assault sa nervous system ng war machine ng Russia na isinagawa ng may nakakatakot na katumpakan. Ang political fallout ay kasing bilis. Alas 4:11 ng umaga, tumawag si Pangulong Lukashenko na galit kay Putin. Ang tanong ay simple at nagagalit. Sinabi mo sa akin na ligtas ang aking airspace. Ang balita ng matagumpay na strike ay nagbigay ng kuryente sa mga kaalyado ng Ukraine. Ang Estados Unidos at Poland ay magkasamang nag-anunsyo ng bagong 5 bilyong aid package na nagpapabilis sa paghahatid ng ATACMS missiles at 300 Switchblade 600 drones. Tingnan natin ang final balance sheet. Ang operasyon ay inilunsad bilang tugon sa isang 1.8 bilyong atake sa Ukraine. Ang kabuuang halaga ng mga asset na ginastos upang maningil, kasama ang ballistic missile, ang smart munitions at ang nawalang drone, ay humigit kumulang $8.5 million. Para sa presyong iyon, nagdulot ang Ukraine ng $560 million sa direktang material losses sa Russia. Iyon ay isang return on investment na higit sa 65-1. Ang labanang ito ay nagpatunay ng isang bagong batas ng modernong digma. Ang panalo ay hindi ang panig na may pinakamahal na jet, kundi ang panig na kayang gawing 6 na buwang strategic paralysis, ang 0.8 segundong window of vulnerability. Sa pamamagitan lamang ng 4 na laser beams at 4 na maliliit na bomba. Ngunit ang bagong batas ng digmaang ito ay hindi lamang isang theoretical lesson. Nagdulot ito ng agarang at biglaang geopolitical scramble. Sa kahihiyan at strategically cornered, gumawa si Putin ng hakbang na sumigaw ng desperasyon. Noong Nobyembre 6, 3 araw lamang matapos sirain ang kanyang mga tanker, inanunsyo ng Kremlin na tinatanggap nito ang isang volunteer contingent mula sa North Korea. 10,000 North Korean soldiers ang gagamitin bilang cannon fodder sa mga frontline at 5,000 combat engineers upang muling itayo ang infrastructure na sistematikong binubura ng mga drone ng Ukraine. Ito ay isang pandigdigang pag-amin sa catastrophic manpower losses. Nag-i-import si Putin ngayon ng mga soldier mula sa pinaka-nakahiwalay na estado sa mundo para lamang hawakan ang kanyang mga linya. Ang hakbang ay nagpasiklab din ng isang bagong nagliliyab na pulbura sa Asia na naglagay sa South Korea at Japan sa high alert. Ang tugon ng kanluran ay mabilis at mapagpasyahan. Ngunit ang kanilang desisyon ay hindi lamang batay sa kamanghamanghang tagumpay ng Ukraine sa himpapawid. Pinapanood din nila ang brutal at madugong realidad sa lupa. Malapit sa Pokrovsk, ang mga puwersa ng Russia ay umaabante pa rin. Gumagamit sila ng 20 siglo na mas upang kumubkob ng 34 square miles ng teritoryo sa isang linggo, nagbabayad ng isang kasuklam-suklam at madugong presyo para sa bawat metro. Nakikita ang dalawang panig na ito, ang katalinuhan ng Ukraine laban sa kalupitan ng Russia. Ang US at Poland ay walang pag-aatubili.
Inanunsyo nila ang kanilang magkasanib na 5 bilyong aid package. Ito ay perpektong ginawa para sa bagong realidad na ito. 300 Switchblade 600s upang duguin ang pagabante ng Russia sa lupa at ang long-range ATACMS missiles na kailangan upang tularan ang mga strategic strikes tulad ng Operation Hose Sniper sa mas malaking saklaw. Ngunit si Punong Ministro Ulf Kristersson ng Sweden ang nagpahayag ng bagong realidad ng Europa. Nanawagan siya para sa permanenteng long-term isolation ng Russia ng parehong EU at NATO. Ang kanyang mensahe ay matindi. Hindi na ito tungkol sa negosasyon upang tapusin ang digmaan. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang permanenteng pader, militarily, economically, and politically, sa paligid ng isang rogue state. Nanawagan siya para sa kabuuang at pangwakas na pagputol ng lahat ng Russian gas at isang bagong panahon ng European defense spending. Ang mga linya ay iginuhit para sa isang generational confrontation. Kaya ang mga kaganapan noong unang bahagi ng Nobyembre ay gumuhit ng isang malinaw na linya. Sa isang panig, ang Kremlin ay gumagamit ng human wave attacks at mga alyansa sa mga Hermit Kingdom. Sa kabilang panig, pinatutunayan ng Ukraine na ang kinabukasan ng digma ay pag-aari ng mga kayang magbago, umangkop, at gawing pinakamalaking kahinaan ang pinakamalaking lakas ng kalaban. Ang susunod na kabanata ay isusulat pa, at ang mga bagong sandata na ito ay gaganap ng mahalagang papel. Kaya ito ang strategic question na yon. Kung ikaw ang commander ng Ukraine na tumatanggap ng bagong tulong na ito, ano ang prioridad? Gagamitin mo ba ang ATACMS upang maglunsad ng mas maraming host sniper-style attack sa loob ng Russia na pinuputol ang kanilang logistics mula sa malayo? O ide-deploy mo ang mga switchblades at precision munitions upang pigilin muna ang pagabante ng Russia sa Pokrovsk? Ipaalam sa akin ang iyong strategic choice at ang iyong pangangatwiran sa mga komento sa ibaba. Paalam muna.